Ang kulam sa litrato ay isang nakakatakot na kwento tungkol kay Elian, isang photographer na hindi sinasadyang mahulog sa madilim na mahika matapos niyang i-develop ang isang larawan na may kakaibang anino. Magandang araw po mga kaibigan. Ating itutuloy ang pangalawang episode ng ating series na may pamagat na kulam sa litrato. Ating simulan sa Kabanata 1, ang larawan sa kadiliman. Ang gabi ay tahimik sa lumang photo studio ni Elian de la Cruz. Isang freelance photographer si Elian na matagal nang nagpapakadalubhasa sa black and white film photography, isang sining na halos limot na ng marami. Matatagpuan sa bandang dulo ng Cal Luna ang kanyang studio, isang matandang gusali na pinamana pa ng kanyang lolo. Kahit luma, dito siya nakakaramdam ng ginhawa at inspirasyon. Habang nagkakape at nag-aayos ng kanyang mga lumang negatives, may isang rolyo ng film na hindi niya maalalang kinuhanan. Inilagay niya ito sa developing tank, sinunod ang lahat ng hakbang, at naghintay sa dilim habang unti-unting lumilitaw ang mga imahe. Isa sa mga larawan ang agad na pumukaw ng pansin niya, larawan ito ng isang babaeng nakatayo sa harap ng isang abandonadong bahay. Ang problema, hindi niya naalalang kinuhanan ito. At higit sa lahat, may isang itim na anino sa gilid ng babae, hugis tao, ngunit wala itong mukha. Kinilabutan si Elian. Inisip niyang baka na double exposure lang o guni-guni ng kanyang pagod na isipan. Ngunit habang tinititigan niya ang litrato, may malamig na hangin na dumaan sa likuran niya, kahit nakasara ang lahat ng bintana. Kinabukasan, sinubukan ni Elian na sunugin ang kopya ng litrato. Ngunit nang ilapit niya ito sa apoy, biglang namatay ang ilaw sa buong studio, at may narinig siyang mahihinang bulong mula sa dilim. "Bakit mo ako sinusubukang burahin?" Hindi siya gumalaw. Tila nanigas ang kanyang katawan. Nang bumalik ang ilaw, wala na ang litrato sa lamesa. Hinanap niya ito kung saan-saan pero tila naglaho. Kinabukasan, sunod-sunod ang mala sa kanya, natapilok siya sa daan, nabasag ang lente ng kamera niya, at nawalan ng kliyente ang isang malaking photoshoot na inaasahan niya. Pero ang pinakamalupit na kababalaghan ay dumating matapos ang 3 araw. Habang pinipilit niyang mag-self-portrait gamit ang timer ng kamera para sa isang photography contest, napansin niyang may mali sa mga resulta. Sa bawat larawan, unti-unti nang nawawala ang kanyang mukha. Una, malabo lang. Sa susunod, parang usok. At sa ikatlong frame, wala na. Parang hindi siya nag-exist. Hindi siya makapaniwala. Inulit niya ang mga kuha gamit ang ibang kamera, ibang lente, ibang ilaw. Pero pare-pareho ang resulta. Sa mga larawan, siya ay nagiging anino. Isang nilalang na unti-unting nabubura. Habang nakaupo siya sa harap ng kanyang salamin, pinilit niyang intindihin ang nangyayari. Ngunit nang tumingin siya sa likod, may nakita siyang silweta sa salamin, ang babaeng nasa litrato. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ay lumalapit. At siya'y nakangiti. Kabanata 2, ang babae sa salamin. Kinabukasan, muling ginising si Elian ng malamig na simoy ng hangin sa kanyang studio. Pero hindi ito karaniwang lamig, ito'y tila dumidikit sa kanyang balat, gumagapang sa kanyang gulugod. Parang may nagmamasid. Agad siyang tumayo at tinakpan ng salamin, ngunit kahit wala siyang nakikita, dama niya ang presensyang naroon pa rin. Sa kusina, pilit niyang isinantabi ang mga nangyari kagabi. Guni-guni lang. Pagod lang, bulong niya sa sarili habang nagsasali ng kape sa tasa. Ngunit nang ibaling niya ang mata sa ref, napansin niyang may litrato na nakadikit doon na hindi niya maalalang ipinaskil. Isang larawan ng kanyang sarili. Pero iba ito. Nakatingin siya sa kamera pero ang kanyang mga mata ay puti. Walang itim, walang ekspresyon. Para siyang bangkay. Sa likod niya sa larawan, nandoon ang babae, nakaitim, duguan ang palad, at ang mukha'y tila nilalapnos. Napaatras si Elian, napamura sa takot. Inalis niya ang litrato, pero parang nakadikit ito sa ref gamit ang malagkit na laway, literal na malansa at malamig ang likido sa likod nito. Nang tuluyan niya itong mapunit, may narinig siyang boses sa likod niya. "Hindi mo ako matatakasan." Mabilis siyang lumingon. Walang tao. Pero ang mga ilaw ay kumikislap at ang aircon na matagal nang sira ay biglang umandar. Muling nilingon ni Elian ang salamin sa banyo, at doon, nakita niya ang refleksyon ng babaeng muli na namang nakangiti. Isang luma at madilim na koneksyon. Naisip niyang maaaring may koneksyon ang babaeng ito sa lugar kung saan siya minsang kumuha ng mga larawang hindi niya matandaan. Bumalik sa kanyang negative archive si Elian.
Binuklat niya ang mga contact prints at negatives mula sa mga photoshoot sa probinsya ilang buwan na ang nakakaraan. Sa isang contact sheet, napansin niya ang larawan ng abandonadong bahay sa isang baryo sa San Roque. Tila pamilyar. Agad niyang tinawagan ang kaibigang si Lem, isang vlogger at urban explorer, na minsan na rin niyang nakasama sa photoshoot sa lugar na yon. Lem, di ba yung bahay na pinuntahan natin sa San Roque may kwento yon? Bro. Yun yung bahay ng mangkukulam na si Apong Felisa. Bakit? Nanlamig ang katawan ni Elian. May babae sa mga litrato ko palaging nandun. Hindi ko alam kung kailan ko kinunan. Pero hindi ko makalimutan ang mukha niya. Elian, sagot ni Lem sa kabilang linya, medyo nag-aalangan, sabi ng mga taga roon, sinumpay ang bahay na yon. Sinasabing kung sinumang magdala ng larawan ng bahay na yon sa Maynila, dadalhin din ang espiritu ng matandang mangkukulam. At ang sumpa dumadaan sa imahe. Ang larawang hindi masusunog. Dali-daling bumalik si Elian sa kanyang darkroom. Kinuha niya ang lahat ng prints at negatives ng bahay na yon. Sinubukan niya itong sunugin sa labas ng studio. Ngunit sa halip na masunog, ang mga larawan ay naglabas ng makapal na usok at mabahong amoy ng nasusunog na buhok. Biglang bumigat ang hangin, parang may bumubulong sa paligid. Wala kang karapatang sirain ang alaala ko, Napasigaw si Elian at muntik nang masunog ang kanyang kamay. Sa kanyang harapan, isa-isang bumalik ang mga larawan, hindi nasunog, kundi naging mas malinaw pa. Ang imahe ng babae ngayon ay mas malapit, at ang kanyang mga mata ay nakatingin na mismo kay Elian. Kinabukasan, tumingin siya sa salamin. Wala na siyang anino. At sa kuha ng CCTV ng studio kinagabihan, isang larawang kuha mula sa pinto, nakita si Elian na nakatulala habang may isang babaeng nakatayo sa likod niya, ang mukha nito, unti-unting lumilinaw habang ang mukha ni Elian ay parang inaagaw. Kabanata 3 ang sumpa ng imahe. Hindi na mapakali si Elian. Palaging malamig ang paligid kahit tirik ang araw. Sa tuwing titingin siya sa salamin, hindi niya na makilala ang sarili, may bahagi ng kanyang mukha ang tila kumukupas, parang nabubura sa realidad. Mas lalong lumala ang lahat nang dumating ang isang sulat na walang return address. Nakasulat sa lumang papel, gamit ang tinta na tila dugo. Ang anino ay hindi basta kinukunan. Sa bawat larawan mo, ako'y muling nabubuhay. Hindi alam ni Elian kung paano nakuha ng kung sino mang nilalang ang kanyang address. Agad niyang tinawagan si Lem upang ayain itong bumalik sa San Roque at alamin ang kasaysayan ng bahay. Ang pagbabalik sa San Roque. Bumiyahe sila kinabukasan. Habang binabaybay ang matarik at masukal na daan papasok sa baryo, kapansin-pansin ang katahimikan, wala ni isang ibon, wala ni anong huni. Tila patay ang hangin. Pagdating nila sa tapat ng bahay ni Apong Felisa, biglang huminto ang kanilang kotse. Ayaw na nitong umandar. Wala ring signal ang kanilang cellphone. Nakatayo ang bahay, tuyot, kupas, ngunit buo pa rin. Parang iniingatan ng panahon. May nakapaskil sa harapan, bawal ang kumuha ng larawan. Sa kabila ng takot, pumasok sila. Sa loob, nanunuot ang amoy ng alikabok, usok, at luma ng langis. Sa dingding, may mga nakasabit na itim na telang may mga simbolo, sinaunang baybayin na hindi maintindihan ni Elian. Sa gitna ng silid may altar. Nandoon ang mga lumang larawan, lahat ay film photos, at lahat ng mukha sa mga ito ay binura. Gasgas. Sunog. Parang sinadyang alisin. At sa gitna, isang litrato ang lumabas, larawan ni Elian. Kinuhanan siyang hindi niya namamalayan. Muling nagpakita ang babae, ngunit ngayon, sa mismong larawan sa altar. Bigla may kumalabog sa kisam. Ang kwento ni Apong Felisa. Habang iniikot nila ang loob, may lumapit na matandang babae sa labas ng bahay. Dahan-dahan itong lumapit, may dalang baston at bitbit ang isang palaspas na parang hindi para sa dasal kundi para sa ritual. Sabi ko nang aba may kumuha ulit ng litrato, anya. Nagpakilala ang matanda bilang Aling Sabel, dating alalay ni Apong Felisa. Ayon sa kanya, si Felisa ay isang albularyo noong araw, ngunit napagbintangang mangkukulam ng mamatay ang anak ng isang mataas na opisyal matapos silang makuhanan ng litrato ng isang dayuhang photographer. Sabi nila, sinumpa ni Felisa ang sining ng fotografiya. Ang sinumang kumuha ng larawan ng kanyang bahay, ng kanyang altar, ay isasama sa kanyang mundo. Sa anino? Sa limbo ng larawan. Ayon pa kay Aling Sabel, may natatanging aklat si Felisa, ang aklat ng anino,
isang koleksyon ng mga larawan ng kaluluwang kanyang naipon. At ang huling larawan sa koleksyon ay ang kay Elian. Ikaw ang huli. Kapag tuluyan ka ng mabura sa mga larawan, pati ang iyong kaluluwa, mapupunta sa kanya. Walang balikang daang mali. Muling napalingon si Elian sa altar. Doon, unti-unting lumilinaw ang kanyang larawan. Sa loob ng frame, parang gumagalaw ang imahe, siya mismo, sa kanyang studio, habang kinukunan. At sa likod niya, may babaeng nakahawak sa kanyang balikat. Bakit ako? Tanong ni Elian. Dahil ikaw ang gumising sa kanyang imahe. Ipinakita mo siyang muli sa mundo. Magsasalita pa sana si Aling Sabel, ngunit biglang humangin ng malakas. Napatili siya at hinimatay. Sa kisame, bumagsak ang isang malaking larawan, at nang mahulog ito sa sahig, nabasag ang salamin. Sa pagyuko ni Elian, nakita niya ang kanyang refleksyon sa basag na salamin. At wala na siyang mukha. Kabanata 4, Aklat ng Anino. Basag ang salamin, basag din ang katahimikan ng loob ni Elian. Habang nakayuko siya sa harap ng larawan sa altar, dumadaloy sa kanyang isipan ang isang katotohanang pilit niyang itinatanggi. Unti-unti na siyang nawawala, hindi lamang sa mga larawan kundi pati sa realidad. Sa mga mata ng salamin, wala na siyang anyo. Sa mga litrato, isa na lamang siyang malabong anino. Elian, bulong ni Lem habang sinisilip ang nawalan ng malay na si Aling Sabel. Dito tayo. Sa ilalim ng altar may pintuang kahoy. Agad nila itong binuksan. Lumantad ang isang madilim at masikip na hagdanan pababa sa ilalim ng bahay. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng amag, insenso, at dugo. Dahan-dahan silang bumaba, gamit ang liwanag mula sa cellphone ni Lem. Sa ilalim ay isang lihim na silid. Sa gitna nito, may pedestal na yari sa bato. Sa ibabaw, isang makapal na aklat na may itim na pabalat at nilulumot na mga gilid. Aklat ng Anino. Bago pa man mahawakan ni Elian ang aklat, biglang umihip ang malamig na hangin. Lumipad ang ilang pahina, at sa bawat bukas nito, may mga litrato, mga mukha ng tao. Lahat ay tila sumisigaw, nagmamakaawa, nakatitig sa kanya. Ang mga mata ay walang kinang, tila ninakawan ng kaluluwa. At sa huling pahina ang kanyang sariling mukha. Ang litrato ay gumagalaw. Ang bibig niya sa larawan ay bumubuka. Isang tinig ang tumagos mula sa pahina. Isuko mo na ang anyo mo sa larawang ito ka natitira. Napaatras si Elian, nanginginig. Pinilit niyang isara ang aklat ngunit ayaw sumara. Parang may sariling buhay. Nakadikit ang kanyang kamay sa pahina, at unti-unti niyang nararamdaman ang pag-init ng balat, na tila sinusunog ng mga mata ng mga larawan sa loob. Ang babala ni Aling Sabel. Napabalikwa si Aling Sabel, pawis na pawis at humahabol sa hininga. Hindi mo maaaring sirain ang aklat ng Anino, Elian. Ngunit maaari mong hadlangan ang pagpaparami nito. Paano? Sigaw niya. Kailangan mong hanapin ang orihinal na larawan kung saan una siyang nakunan, ang unang larawan ni Felisa bago siya tuluyang naging anino. Hanggat hindi iyon nasisira, patuloy siyang makakalaya sa bawat bagong kuha. Lumingon si Lem. Paanong mahahanap natin yon? Dekada na ang lumipas. Napaisip si Elian. Bigla niyang naalala ang lumang storage room sa studio ng kanyang lolo, isang silid na halos hindi niya pinapasok dahil punang alikabok at kinakalawang nakagamitan. Isang rolyo ng pelikula ang nakita niya noon na may kakaibang marka. Posibleng nandoon ang orihinal. Isang multong sumusunod. Habang papalabas sila ng bahay, muling bumigat ang hangin. Sa gilid ng bahay, nakita nila ang babaeng nakaitim. Wala pa rin itong mukha, puro anino, pero ang katawan ay lumalakad, sumusunod, palapit-palapit. Tumakbo sila pabalik sa sasakyan. Hindi na nila ininda kung ayos pa ito o hindi. Sa kabutihang palad, umandar ito at mabilis silang nakalayo mula sa bahay. Ngunit habang lumilingon si Elian sa likuran, nakita niyang ang babae ay nakatayo pa rin sa kalsada. At tila nakangiti. Sa studio may inaabangan. Pagkarating sa Maynila, hindi na nag-aksaya ng oras si Elian. Binuksan niya ang lumang silid sa likod ng studio ng kanyang lolo. Amoy alikabok at kahoy na nabubulok ang bumungad. Pinagpagan niya ang mga kahon at negatibo, hanggang sa wakas, nakita niya ang isang lumang lata ng film reel na may pangalan, Felisa, 1968. Nanlamig ang kanyang batok. Kinabahan. Ngunit kailangang masigurado. Sa dilim ng kanyang darkroom, nagsimula siyang i-develop ang pelikula.
Isa-isa, lumitaw ang mga larawang itim at puti. At sa isang frame nakita niya ang babae. Ang orihinal na larawan. Pero ang nakakapagtaka, may hawak itong bagay sa kamay, isang salamin. At sa salamin naroon si Elian. Sa larawan ng taong 1968. Kabanata 5, Larawang bumabalik. Nang tuluyang lumitaw ang imahe sa pelikula, nanlaki ang mga mata ni Elian. Hindi lamang si Felisa ang nasa larawan, nandoon din siya. Isang kopya ng kanyang sarili, kinukunan ng larawan mula sa salamin na hawak ni Felisa. Paano posible yon? Ang negatibo'y may petsang 1968 at wala pa siya sa mundong ito. Ito na nga ba ang sinasabi ni Aling Sabel, bulong niya. Ako ang huling piraso ng kulam. Binilog ni Elian ang contact sheet at mabilis na lumabas ng darkroom. Tinawagan niya si Lem at pinapunta agad sa studio. Pagdating ni Lem, wala pa ring imik si Elian. Tila kinain ng katahimikan ang buong paligid. Parang ikaw nga to, Elian, bulong ni Lem habang tinititigan ang larawan. Anong ibig sabihin nito? Hindi na sumagot si Elian. Sa halip, inilabas niya ang aklat ng anino. Nang maihanay sa tabi ng negatibo, dahan-dahang gumalaw ang mga pahina ng aklat. Bumuka ito, at ang mga larawang nasa loob ay nagsimulang lumiwanag. Muli, ang larawan ni Elian sa huling pahina ay gumalaw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lang ito isang imahe. Nagsimula itong gumapang palabas ng pahina. Pagluwag ng hangganan. Nagkakandara pa si Lem at Elian sa takot. Ang papel ay tila nagiging tela ng realidad, at unti-unti, isang aninong imahe ang umaahon mula sa mismong pahina, ang anino ni Elian. Wala itong mata, ilong, bibig. Isang blankong anyo ng kanyang sarili na malamig at walang emosyon. Kapag nabura ka sa larawan, ito ang papalit sa iyo sa mundo, sabi ni Lem, nanginginig. Ang anino ay lumapit, dahan-dahang naglalakad sa paligid ng studio. Tumigil ito sa harap ng salamin, at doon, lumitaw ang mukha ni Elian sa loob ng salamin, hindi sa refleksyon, kundi nakakulong sa loob nito. Lem, tulungan mo ako, tinig ni Elian mula sa salamin, habang ang kanyang katawan sa labas ay unti-unting naninigas. Pagtaka sa kulam. Wala nang ibang magawa si Lem kundi ang hilahin si Elian palayo sa salamin. Dinala niya ito palabas ng studio, ngunit kahit sa ilalim ng araw, nanatiling malamig ang paligid. Sa bawat hakbang, tila sinusundan sila ng mga refleksyon mula sa mga bintana ng sasakyan, sa mga salamin ng gusali, at maging sa mga cellphone screen ng mga taong nadaanan. Lahat ng refleksyon, ginagamit niya para sumunod, bulalas ni Lem. Nagdesisyon silang bumalik sa San Roque, doon naroroon ang pinagmulan, at doon nila kailangang wakasan ang kulam. Ngunit bago sila makalabas ng Maynila, biglang nag-brownout ang buong kalsada. Tumigil ang lahat ng ilaw. Isang karwahe ang dahan-dahang sumalubong sa kanila mula sa kadiliman, walang kabayo, walang sakay. Sa harap ng karwahe, may nakasabit na lumang larawan. Larawan ni Felisa. Babala ng mangkukulam. Mula sa likod ng karwahe, may babaeng lumitaw. Itim ang suot at mukha pa rin ang wala. Ngunit sa pagkakataong ito, nagsalita siya sa loob ng isip ni Elian. Pinili mo akong gisingin. Ngayon, babawin ko ang anyo mo. Hindi ito galit, ito ay batas. Napaupo si Elian sa bangketa. Hindi na niya alam kung paano lalaban. Ngunit biglang lumiwanag ang kanyang bulsa. Ang contact sheet na may lumang negatibo ay kumikislap. Doon niya naalala ang sinabi ni Aling Sabel, sirain ang orihinal. Kung ito ang unang larawan niya, ito ang kanyang simula, bulong niya. Decision. Bumunot si Elian ng lighter mula sa kanyang bag, pinagmasdan niya ang negatibo, ang imahe ni Felisa, ang salamin, at ang kanyang anyo. Sa huling pagkakataon, sinulyapan niya ang kanyang refleksyon sa bintana ng karwahe. Wala pa rin siyang mukha. At doon, sinunob niya ang negatibo. Nagliyab ito ng walang usok, ngunit may kasamang sigaw. Isang sigaw na hindi lamang pandinig kundi pandamdamin, isang sigaw ng nilalang na nasusunog mula sa loob. Nang tuluyang matupok ang pelikula, nawala ang karwahe. Nawala ang anino. At sa salamin muling lumitaw ang mukha ni Elian. Ngunit may isang mata na naiiba ang kulay. Itim. Walang itim ng mata. Puti lamang. Kabanata 6, ang mata ng mangkukulam. Hindi alam ni Elian kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Bumalik ang kanyang mukha sa mga refleksyon. Ngunit ang isang mata, kanang mata, ay nanatiling kakaiba.
Wala itong iris o itim ng mata. Puti lamang, parang pusong walang laman. Elian, bulong ni Lem habang nakatingin sa kanya, ano nang nangyari sa mata mo? Tumitig si Elian sa side mirror ng sasakyan. Hindi ito computer glitch. Hindi ito ilusyon. Isang puting mata ang nakatanaw pabalik sa kanya. Ngunit may mas nakakatakot pa, mula sa mata niyang iyon, nakakakita siya ng ibang bagay. Pagmulat sa anino. Sa unang sulyap, mga normal na bagay lang ang nakikita niya. Ngunit pag tumingin siya sa salamin gamit ang puting mata, ibang anyo ang lumilitaw, mga nilalang na parang usok, mga taong walang ulo, mga multong nakadikit sa anino ng mga buhay. Habang naglalakad sila ni Lem sa gilid ng kalsada patungong terminal, nakita niya sa salamin ng isang sasakyan ang isang bata na may dugo ang mata, nakasunod ito sa matandang babae. Sa mata ng tao, wala ito. Ngunit sa puting mata ni Elian, malinaw na malinaw ang presensya. Nakikita mo na ang mga nasa kabilang mundo, sabi ni Lem. Baka parte na ng kulam ang mata mong yan. Ang liwanag at dilim. Dumiretso sila sa simbahan ng San Roque upang humingi ng tulong sa isang pari. Doon nila nakilala si Padre Rico, isang matandang paring may alam sa mga lumang kwento ng kulam at espiritual na laban. Ang mata mong yan ay mata ng mangkukulam, paliwanag ni Padre Rico. Isang bahagi ng sumpa ni Felisa. Sa pagkasunog ng kanyang larawan, lumipat sa iyo ang kapangyarihan ng kanyang paningin. Ibig sabihin ako na ang susunod na tagapagmana ng kulam, tanong ni Elian, takot na takot. Hindi kong pipiliin mong labanan ito. Pero habang ginagamit mo ang mata, palalim ka ng palalim sa mundo niya. Sa likod ng gabi. Habang tumitira pansamantala sa kumbento, nagsimulang managinip si Elian. Sa kanyang panaginip, siya'y nakatayo sa isang madilim na silid na puno ng mga salamin. Sa bawat salamin ay may iba't ibang bersyon ng kanyang sarili. Isa'y duguan, isa'y nakangiti na parang baliw, isa'y wala ring mukha. Sa gitna ng silid, naroon si Felisa. Nakatalikod. Nang humarap ito, ang mukha nito ay larawan, literal na litrato, ng kanyang lola, ng kanyang ina, ng kanyang sarili. Elian, isa ka na sa amin, bulong nito. Pagising niya, may iniwang marka sa kanyang balat, isang bilog na may mata sa gitna, katulad ng marka sa aklat ng anino. Ang aklat ay nabubuhay. Samantala, sa studio na iniwan ni Elian, may kakaibang nangyari. Akala nila iligtas na roon, pero bumalik si Lem para kunin ang mga gamit ni Elian. Pagpasok niya, nakita niyang nakabukas ang aklat ng anino sa sahig, kahit isinara na nila ito. Ang mga larawan sa loob ay gumagalaw. Isa-isa, nagsisimula ng magbago. Ang mga bagong mukha, pamilyar. Mga mukha ng mga taong nakapaligid kay Elian, si Lem, si Aling Sabel, maging si Padre Rico. Hindi pa tapos ang kulam, bulong ni Lem habang nagmamadaling lumabas. Ngunit bago siya makalabas, tumambad sa salamin ng studio ang isang refleksyon, si Felisa, nakatayo sa likod niya. Nang lumingon siya, wala doon. Ngunit sa salamin, malinaw ang ngiti nito. Pagpili. Kinabukasan, kinausap ni Elian si Padre Rico. Kung meron akong mata ng mangkukulam, pwede ko bang gamitin to laban sa kanya? Tugon ng pari. Ngunit sa bawat paggamit mo, may kapalit. Bahagi ng kaluluwa mo ang isinusugal mo. Sa bawat beses mong tititig sa mundo ng mga anino, mas lalalim ang ugat ng kulam sa loob mo. Natahimik si Elian. Pipiliin ko na gamitin ito. Pero hindi para maging mangkukulam. Gagamitin ko ang kanyang kapangyarihan para wakasan siya. Kabanata 7, Salamin ng mga kaluluwa. Lumipas ang 3 araw mula nang magsimulang gamitin ni Elian ang mata ng mangkukulam. Sa bawat araw, mas lumilinaw ang mundo ng mga nilalang sa kabilang dimensyon. Dati aninong malabo ang mga espiritu, ngayoy malinaw na. May mga tumatawid sa mga pintuan, may mga nakasabit sa kisami, may mga nakamasid lang sa mga anino ng tao. Sa unang pagkakataon, hindi lang niya nakikita ang mga ito, naririnig na rin niya ang kanilang mga bulong. Bakit mo kami nakikita? Ilabas mo kami. Ikaw ang susunod. Sa tulong ni Padre Rico, sinimulan ni Elian ang isang seremonya ng pagtuklas, isang sinaunang ritual upang matukoy kung nasaan ang ugat ng kulam ni Felisa. Kailangan nilang malaman ang lokasyon ng orihinal na salamin ng mga kaluluwa, ang pinagmulan ng kapangyarihan ng mangkukulam. Ang pagsalamin. Sa gabi ng ritual, naglatag si Padre Rico ng 5 salamin sa simbahan, pabilog, at bawat isa ay may nakaukit na sinaunang dasal sa baybayin. Ipinwesto si Elian sa gitna.
Tinakpan nila ang lahat ng ilaw at nagsindi ng kandila. Tumingin ka sa mga salamin gamit lang ang puting mata, utos ng pari. Isa-isa, sinulyapan ni Elian ang mga salamin. Sa unang tatlo, wala. Ngunit sa ika-4, may nakita siyang kakaiba, isang lumang bahay sa gitna ng masukal na kabubatan. Sa loob nito, isang babae ang nakaupo sa harap ng dambuhalang salamin na may ukit na anting-anting sa gilid. Hindi lang ito basta imahe. Gumalaw ang babae. Tumitig kay Elian. Nahanap mo na ako, bulong ni Felisa mula sa loob ng salamin. Ngayon, ako naman. Biglang nabasag ang ika-4 na salamin. Pumutok ang kandila. Nawalan ng malay si Elian. Paghahanda sa laban. Nagising si Elian sa silid ng kumbento, may malamig na pawis at dumudugong tainga. Ngunit sa kabila nito, malinaw na sa kanya kung nasaan ang pugad ng kulam, ang bahay ni Felisa sa Sitio Lagaslas, isang abandonadong nayon sa paanan ng bundok. Kailangan nating puntahan ito, sabi niya kay Lem. Sigurado ka? Paano kung bitag yan? Hindi ako papayag na may mamatay pa. Nag-empeke sila ng mga kagamitan, bote ng asin, mga anting-anting mula kay Padre Rico, at isang lumang kamera na gumagamit pa ng pelikula. Ayon sa pari, ang makalumang teknolohiya ay hindi basta-basta naapektuhan ng kulam. Naglakbay sila kinabukasan, kasama ang isang albularyo mula sa San Roque, si Mang Doroy, na may karanasan sa mga kulam na itim. Pagkarating sa Sitio Lagaslas, sinalubong sila ng kakaibang katahimikan. Wala ni isang ibon. Kahit ang hangin ay tila huminto. Sa gitna ng lugar, naroon ang lumang bahay na bato, nakayuko ang bubong, mga bintanang may kurtinang tila gumagalaw kahit walang hangin. Pagpasok sa bahay ng mangkukulam. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad na sumara ang pinto sa likod nila. Si Lem ay agad na sinabuyan ng asin ang sahig habang si Elian ay tinutok ang kamera sa paligid. Sa mga lente, lumitaw ang mga espiritong nakakulong sa bawat sulok ng bahay, parang mga larawang buhay. Isang silid sa ikalawang palapag ang tila humihigop ng liwanag. Mula roon, naroon ang dambuhalang salamin ng mga kaluluwa, isang antigong salamin na may mga ukit na pangalan ng mga nawawala. At sa harap nito, naroon si Felisa. Ngunit hindi na ito mukhang tao. Ang balat niya ay parang retaso ng litrato, guhit-guhit, kupas, ngunit buhay. Ang mga mata niya ay wala na, kundi butas na parang nilusaw. Elian, bulong niya. Isuko mo ang mata mo at isusuko ko ang kapayapaan. Pero alam ni Elian ang katotohanan, ang mata niya ngayon ang tanging makakabasag sa salamin. At kaya siya dinala rito ay hindi para iligtas siya, para siya ang magsilbing bagong tagabantay ng kulam. Bitag ng salamin. Sinubukan ni Lem na gamitin ang bote ng asin, ngunit sinabuyan ito ni Felisa ng usok mula sa kanyang palad. Biglang nangisay si Lem at bumagsak. Si Mang Doroy naman ay biglang nawala sa refleksyon ng salamin, parang nabura. Si Elian na lang ang natira. At noon niya naalala ang kamera. Ginamit niya ito para kunan ng larawan ang salamin. Sa mismong oras na nag-click ito, sumigaw si Felisa. Hindi mo ako pwedeng ikulong muli. Ngunit sa negatibong pelikula ng kamera, unti-unting naipit ang imahe ni Felisa, parang hinihigop pabalik sa pinagmulan nito. Nang mailabas ni Elian ang contact sheet, nakita niya ang mukha ni Felisa, nakanganga sa galit, ngunit nakakulong sa loob ng larawan. Pagkalma ng hangin. Natumba ang salamin sa lupa at nabasag. Biglang humupa ang hangin. Ang buong bahay ay tila bumulong ng huling hininga. Dahan-dahan, bumalik ang liwanag sa paligid. Si Lem ay nagising, tila nabunutan ng tinik. Ngunit ang katawan ni Elian ay nanghihina. Sa kanyang palad, nananatili ang marka ng mata, ngunit may panibagong ukit sa paligid nito, isang frame ng larawan. Hindi pa ito tapos, sabi ni Elian. Nakakulong siya sa pelikula pero buhay pa. Kabanata 8, Larawang Bawal Itago. Makalipas ang 3 araw mula nang mabasag ang salamin ng mga kaluluwa, tuluyan nang bumalik sa Maynila sina Elian at Lem. Akala nila tapos na ang bangungot na sa pagkuhang muli kay Felisa sa negatibo ng kamera, ay nailibing na rin ang kulam sa dilim ng pelikula. Pero mali sila. Pagbalik ni Elian sa kanyang studio, dala-dala niya ang contact sheet, ang negatibong pelikula kung saan nahuli ang huling imahe ni Felisa. Inilagay niya ito sa isang lumang sobre at isinuksok sa pinakailalim ng kanyang filing cabinet. Pero kinagabihan, habang nakatitig siya sa kawalan, nakarinig siya ng kaluskos.
Nang silipin niya ang kabinet, bukas ito at nakalabas ang sobre. Nakalapag ito sa gitna ng lamesa at bukas na ang loob. Sa tabi nito, may isa ng develop na larawan-larawan ni Felisa, malinaw at nakangiti. Imposible, bulong ni Elian. Hindi ko ito pinalabas. Buhay sa pelikula. Kinuha niya ang larawan at itinapat sa ilaw. Malinaw ang detalye, ang mga mata ni Felisa ay tila sumusunod sa kanyang galaw. Nang ipikit niya ang kanyang puting mata, nakita niyang gumagalaw ang imahe. Sa paningin ng mata ng mangkukulam, si Felisa ay nabubuhay sa papel. Agad niyang sinubukang sunugin ang larawan, ngunit hindi ito natupok. Sa halip, lumamig ang apoy at namatay ang kandila. Ilang saglit lang, bumukas mag-isa ang mga ilaw sa studio. Umalinggaw ang tunog ng shutter ng kamera, bagamat wala namang gumamit nito. Click! 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 Pagtingin niya sa kamera, lumabas ang bagong larawan. Isa yun sa kanya, pero wala siyang mukha. Isa pa, larawan ni Lem, may itim na aninong nakayakap sa kanyang balikat. At ang huli, isang larawan ng kanilang apartment, may taong nakatayo sa likod ng kurtina. Agad tinawagan ni Elian si Lem, ngunit walang sumagot. Kaya't pinuntahan niya ito sa tinitirhang boarding house sa Quezon City. Pagdating niya roon, natagpuan niyang bukas ang pinto. Walang tao sa loob, maliban sa isang larawan na nakasabit sa dingding. Larawan ni Lem. Ngunit sa larawan, si Lem ay nakaupo, nakatingin sa kamera, duguan ang mata, at sa likod niya ay si Felisa, nakalutang at nakangiti. Parang nilalaro ang buhok ni Lem. Lem, sigaw ni Elian habang sinusuyod ang kwarto. Sa loob ng aparador, natagpuan niya ang kaibigan, nanginginig, nakabalot sa kumot, tila nasa matinding takot. Huwag mo akong kunan. Huwag kang lalapit. Nakikita ko na siya. Sa loob ng 2 araw, kinakausap daw si Lem ng mga larawan. Sa bawat pagkuha niya ng selfie o larawan sa salamin, nagbabago ang mukha niya, unti-unting nagiging larawan si Felisa. Ang itim na papel. Bumalik sina Elian at Lem sa simbahan ni Padre Rico. Doon nila ipinakita ang larawan ni Felisa na hindi masunog. Sa tulong ng mga lumang kasulatan, napag-alaman nilang ang larawan ay isang itim na papel, isang uri ng kulam na isinusumpa sa pamamagitan ng imahen. Ito'y ritual na ginagawa upang ipanganak muli ang espiritu ng isang mangkukulam, paliwanag ng pari. Sa tuwing may kukuha ng larawan gamit ang kanyang anino, mas lalakas siya. Paanong anino? Kapag may masamang intensyon, galit, o takot sa oras ng pagkuha ng larawan, iyon ang aninong dinadakip ni Felisa. Ang kamera ni Elian, ang studio, ang mismong kasangkapan niya sa propesyon, ay naging bukas na lagusan ng kulam. Ang ritual ng pagputol. May isa lamang ritual upang maputol ang koneksyon ng larawan at kulam, ang ipagputol ng anino. Sa gabing walang buwan, kailangan nilang ibalik ang larawan sa pinagmulan nito at sunugin ito gamit ang apoy na gawa sa pinaghalong asin, langis ng niyog at dugo ng may mata ng kulam. Ako ang kailangang magdugo, ani Elian. Sa gabing iyon, nagtungo sila sa Sitio Lagaslas muli. Ngunit laking gulat nila nang marating ang lugar, ang bahay ni Felisa ay naroon pa rin. Buo! Para bang hindi ito nasira kailanman. Parang hindi ito totoo, bulong ni Lem. Sa loob ng bahay, sinalubong sila ng malamig na hangin. Sa gitna ng sala, naroon ang salamin ng mga kaluluwa, bumuli. Pagputol ng kulam. Hawak ni Elian ang larawan ni Felisa. Binasa niya ito sa pinaghalong langis at asin, at nilagyan ng sariling dugo mula sa hiwa sa kanyang palad. Nang sinimulan niyang sunugin ito, nagsimulang umiyak ang salamin. Mula rito, lumitaw ang mukha ni Felisa, galit, sugatan, sumisigaw. Hindi pa ito ang wakas, Elian. Isa ka na sa amin. Nang tuluyang matupok ang larawan, nanginig ang buong bahay. Pumutok ang salamin. At isang huling sigaw ang umalingaw-ngaw. Mula sa lente mo, isisilang ako muli. Pag-uwi sa katahimikan. Pagbalik nila sa Maynila, tila normal na muli ang lahat. Walang multo, walang aninong sumusunod. Tinakpan ni Elian ang mga salamin sa studio. Binenta niya ang lumang kamera. Hindi na siya kumuha ng larawan gamit ang anumang salamin o reflective surface. Ngunit isang gabi, habang naglilinis ng mga lumang negative films, may napansin siyang isa na hindi niya maalalang kinunan. Dahan-dahan niya itong sinilip sa ilaw. Isang larawan ng kanyang studio. Wala siya sa frame. Pero sa background, may isang babae na may dugo ang mata, nakatingin diretsyo sa lente.
Kabanata Siyam, ang babae sa pelikula. Isang linggo na ang lumipas mula nang sunugin ni Elian ang larawan ni Felisa. Akala niya tapos na ang bangungot. Naging matahimik ang mga araw, walang multo, walang gumagalaw na anino, at higit sa lahat, wala nang mga larawan na lumalabas ng kusa. Ngunit isang gabi, habang inaayos niya ang mga lumang negative films, may natagpuan siyang isa na tila wala sa katalog. Kakaiba ang texture, parang may manipis na alikabok na hindi kayang linisin ng cotton o alcohol. Nilapitan niya ito sa ilaw. Larawan ng kanyang studio. Wala siyang maalalang kinuhang ganoong frame. Pero ang nakapagtataka, sa loob ng studio sa larawan may isang babae. Nakasuot ito ng puting damit, duguan ng mata, at nakatayo sa likod ng kamera, na para bang siya ang kumukuha ng litrato. Felisa, bulong niya, halos mapalunok sa takot. At sa isang iglap, namatay ang ilaw sa buong studio. Walang ibang ilaw kundi ang umiilaw mula sa green exit sign sa may hagdan. Biglang uminit ang kamera niya sa lamesa. Biglang umilaw ang flash click. Sumunod na ang shutter ng kamera na gumana mag-isa. Isa. Dalawa. Tatlo. Bawat click, naramdaman ni Elian ang parang pag-alis ng lakas sa kanyang katawan. Lumapit siya sa kamera at tumigil ang pag-click. Ngunit nang silipin niya ang LCD, lumabas ang mga kuha. Larawan ng kanyang likuran. Larawan ng kanya mismong mukha pero walang mata. Larawan ng isang salamin na may babae sa loob. Hindi siya makagalaw. Mula sa salamin sa gilid ng studio, nakita niyang unti-unting naglalakad ang aninong babae palapit. Pero sa likod niya, wala. Tanging sa salamin lang siya nakikita. Wala ka na dapat dito, sigaw ni Elian. Wala ka na. Ang bisita sa panaginip. Pagkagising ni Elian kinabukasan, nasa kama na siya. Ngunit may naiwan sa kanyang palad, isang piraso ng nasunog na film strip. Sa strip, may mga letra na hindi niya maunawaan, parang sinaunang baybayin na may patak ng dugo. Pinuntahan niya si Lem upang ipakita ito, ngunit pagdating niya sa bahay ng kaibigan, may nakita siyang nakapaskil sa gate. Nawawala si Lem. Huling nakita noong madaling araw na palingalinga sa labas ng bahay. Pumasok si Elian at sinuyod ang bahay. Sa kwarto ni Lem, naroon ang iyara nito, nasa tripod, nakaharap sa kama. Sa screen ng kamera, nakadisplay ang huling litrato. Larawan ni Lem, nakahiga sa kama, tulog. Pero sa ibabaw ng katawan niya, nakapatong si Felisa, nakangiti at parang dinudukot ang kanyang mukha. Ang sulat ng mangkukulam. Habang iniinspeksyon ang mga gamit ni Lem, may natagpuan si Elian na lumang envelope. Nakalagay doon ang isang sulat na may pamagat. Sa muling pagsilang ng larawang kulam. Isinulat ito sa sinaunang Tagalog. At sa pamamagitan ng tulong ng isang dating propesor sa V. Diliman, nalaman ni Elian ang ibig sabihin. Ang larawan ay sisidlan. Ang mata ay lagusan. Kung sinong kumuha, siya ang silungan. At sa ika-9 na araw ng pagkalaya. Muli akong isisilang, hindi bilang larawan. Kundi bilang laman. Hindi na imahe lang si Felisa. Sa bawat larawan, mas napapalapit siya sa pisikal na anyo. At kapag naabot na ang ika-9 na larawan, makakabalik siya sa tunay na katawan. Pagbabalik sa pinagmulan. Gamit ang clue sa sulat, napag-alaman ni Elian na hindi sapat ang pagsunog sa larawan. Kailangan niyang sirain ang pinagmulan ng orasyon, ang unang litrato kung saan nahuli si Felisa. Napagtanto niyang may isang film roll pa siyang hindi nabubuksan, ang orihinal na gamit sa abandoned house. Doon nagsimula ang lahat. Nagpasya siyang bumalik sa Sitio Lagaslas. Bitbit ang mga gamit, asin, langis, krus, kandila, at isang bagong kamera na hindi pa nagagamit. Nilagyan niya ng black tape ang lahat ng reflective surfaces, kahit ang screen ng kamera. Pagdating niya sa lugar, wala na ang bahay ni Felisa. Ngunit naroon ang pinagkukutaan, isang hukay na may batong lapida, at sa ilalim nito, ang kamera na ginamit sa unang pagkuha sa anino. Larawan ng walang hanggan. Nang hawakan niya ito, gumalaw ang lupa. Umihip ang malamig na hangin at nagsimulang umalingaw-ngaw ang tawa ni Felisa. Hindi mo na ako mapipigilan. At mula sa kamera, lumabas ang usok, itim, malapot, mabaho. Mula roon, unti-unting nabuo ang isang katawan ng babae. Hindi larawan. Hindi multo. Laman. Tumakbo si Elian, ngunit hindi niya alam kung saan. At sa kanyang likuran, naririnig niya ang tunog na matagal nang nagpapahirap sa kanya. Click click click.
Kabanata 10, Larawang Walang Hanggan. Tumakbo si Elian palabas ng gubat habang binabayo ng malamig na hangin ang kanyang katawan. Sa bawat hakbang, tila sumasabay ang tunog ng kamera, klik-klik-klik, parang may isang hindi nakikitang nilalang na kumukuha ng bawat galaw niya. Sa kanyang likuran, nararamdaman niya ang presensyang bumabalot sa paligid. Si Felisa. Hindi na siya isang imahe sa larawan. Siya na ay laman, buo, humihinga at gutom. Hindi mo na ako matatakasan, Elian, bulong ng tinig mula sa hangin. Ako ang imaheng inukit mo sa mundong ito. Ako ang liwanag sa negatibo. Nang marating ni Elian ang gilid ng ilog, huminto siya. Wala nang daan. Sa kanyang mga kamay ay ang huling gamit, ang orihinal na kamera na ginamit noong unang makuha si Felisa sa larawan. Ito ang pinagmulan ng kulam. Ito rin ang dapat niyang wakasan. Ang pagharap kay Felisa. Mula sa kawalan, lumitaw si Felisa. Nakalutang, duguan ang mga mata, ang buhok ay mahaba at kumakaway sa hangin. Ang katawan ay mistulang nilikha mula sa pira-pirasong balat, parang papel na dinikit-dikit, at bawat bahagi ay may nakasulat na pangalan ng mga biktima. Ang katawan ko ay larawan ng inyong mga takot. Sa bawat kuha mo, binigyan mo ako ng anyo. Ngayong ika-9 na larawan, buo na ako. Nilabas ni Elian ang isang maliit na bote ng langis na hinaluan ng asin at sariling dugo. Binuhusan niya ang kamera at sinindihan ito gamit ang kandilang may dasal mula kay Padre Rico. Umalab ang apoy. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng katotohanan, pinapawi kita, sigaw ni Elian. Ngunit bago tuluyang masunog ang kamera, hinawakan ito ni Felisa. Ang sumpang nabaligtad. Pumutok ang kamera. Sa halip na mawala, lumitaw ang 100 pang imahe mula sa air, mga lumang larawan, negatibo, contact sheets, selfies, portraits, at sa bawat isa, makikita si Felisa, palapit ng palapit. Sa huli, siya na lang ang laman ng bawat litrato. Tumingin siya kay Elian. Ang apoy ay hindi pumapatay ng larawan. Ito'y nagbibigay lamang ng bagong frame. Biglang sumiklab ang apoy sa paligid nila. Si Elian, na umiiyak na sa takot at pagod, ay napaluhod. Bago siya mawalan ng malay, narinig niya ang huling click ng kamera at isang pabulong. Sa susunod, hindi lente ang dadaluyan, kundi ang mismong mata mo. Pagkamulat sa katahimikan, nagising si Elian sa ospital. 1 linggo raw siyang walang malay matapos matagpo ang sugatan sa tabing ilog ng mga mangingisda. Walang nahanap na kamera, larawan, o kahit anong bakas ng nilalang. Pagbalik niya sa bahay, tahimik ang paligid. Wala na si Lem. Ayon sa pulisya, isa sa mga nawawala hanggang ngayon. Sa studio, lahat ng kagamitan niya sa photography ay tinapon na. Pinalitan niya ang lahat ng salamin ng matte glass. Hindi na siya lumalapit sa mga kamera. Ngunit isang gabi, habang siya ay nagsusulat sa isang notepad, may dumating na sulat. Walang return address. Binuksan niya ito. Isang larawan. Larawan niya natutulog. Sa likod may sulat kamay. Click. Una sa 9. Magkikita tayong muli. Huling frame. Sa panibagong frame ng buhay niya, unti-unting napansin ni Elian ang kakaiba sa kanyang mga mata. Sa bawat salamin na madadaanan niya, hindi na ito tumitingin pabalik. At sa bawat aninong sumasayaw sa ilaw, parang may isa pang mata na nakatingin. Hindi na niya kailangang gumamit ng kamera. Siya na ang larawan. Siya na ang lente. At sa kanyang paningin, lahat ay may aninong hindi sa kanila. Panghuling salita, sa desperadong pagsubok na wakasan ng sumpa, bumalik si Elian sa lugar gamit ang orihinal na kamera, dala ang asin, langis, at mga dasal. Ngunit lalong lumakas ang kapangyarihan ni Felisa, at nauwi ito sa isang nakakatakot na harapan kung saan ipinakita ni Felisa na hindi mawawala ang sumpa. Nang matapos ang huling litrato, naging bahagi na si Elian ng sumpa, at siya ngayon ang nag-aabang sa likod ng bawat larawan. Sa pagtatapos, ipinakita na ang takot ay hindi pa tapos, kundi isang walang katapusang cycle. Hanggang sa muli, sa susunod nating episode ng Ang Itim na Aklat series. Salamat po. God bless. Please subscribe.